Grabe, ramdam namin dito yung init. Nagliyab ang isang modern jeepney sa gitna ng daan sa Dagupan City kagabi. Bago yan, kita sa CCTV na bigla itong umuso. Saka sumiklab ang apoy. Naapula ito kalaunan. Lumalabas na nagkaberya ang jeep habang bumabiyahe patungo sa city proper. Ligtas ang lahat ng pasahero. Batay sa paunang investigasyon, posibleng nagsimula sa fuse box ang apoy. Sinisika pa ng GMA Regional TV na makuhang pahayag ng driver at operator ng modern jeep. Kasunod ng kabi-kabilang pagbaha sa ilang lugar sa Mindanao, umapila ang isang kongresista. Natapusin na ang mga proyektong pananggasan na sa baha. Sa isang bayan sa Davao de Oro, may flood control project nga, pero nakalusot pa rin ang tubig mula sa ilog. Nakatutok si John D. Esteban ng GMA Regional TV. Halos mabura ng baha ang mga taniman sa Nabunturan, Davao de Oro. Nalubog ang maraming lugar sa bayan dahil sa mga ulang dala ng shear line. May flood control project man, partikular sa may Calao Bridge, umapaw pa rin ang tubig mula sa Agusan River dahil may bahaging hindi pa rin tapos. Umapila si Davao de Oro 1st District Representative Maricar Zamora sa national government na mabigyan ng pondo ang mga kinakailangang flood control projects sa kanilang distrito. While we understand na yung national government, inaayos nila yung policy as to paano at sino yung bibigyan ng legitimate na flood control projects, I hope makita nila yung situation namin dito. Sa Barangay Rizal, sa Moncayo, Davao de Oro, landslide ang naminsala. Ikinamatay ito ng 2 anak at asawa ni Jobilin na naghahanap buhay sa Davao City na mangyari ang trahedya. Ganito na ang itsura ng bahay ng magkakaanak na namatay dahil sa landslide. Wasak na wasak yung kanilang bahay. Sa bahaging ito, nahukay yung mga labi sa tulong na rin ng kanyang mga pinsan. Nagpapahirap sa responde yung kapal ng lupa na nasa 2 meters. Nagdag pa yung pagbuhos ng ulan. Ang kamagwangan jud ma'am, mao ni nga plastada ma'am na iyang ulo diri. Ana siya diri na iyang tiil diha kana diri unya ang manghod pod nga nakalot diri. Kani nga side ma'am, nagkuan gyapon siya og kanang unsa ni kanang habol ug unlan niya ang amahan diri. Nasira rin sa pagguho ang bahay ni Rodelio. Karon nabakwit may sa barangay. Dito meron gikuan man diri. Di na jud pwede nga puy-an ma'am kay kana ma'am, mo na sila nga kanit da ma'am. Posible nga kung mopuyo pa med diri mobigay na. Nasa evacuation center ang mga apektadong residente na binigyan ng DSWD at mga lokal na opisyal ng ayuda. Sa bayan naman ng Montevista, sa tabing kalsada na Malagi, ang mga residenteng natatakot na biglang tumaas ang tubig sa Manat River. Mataas pa yung level, yung worries natin. It's because saturated na yung soil natin ngayon. No? So yung mga steep slopes, medyo saturated na rin yung lupa. And based on our forecast outlook, meron pa mga series of rain showers and thunderstorms maybe the few days from now. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, John D. Esteban, nakatuto 24 oras. Isang pagtitipon at concert ang idinaraos ngayon sa Quezon Memorial Circle bilang pagunita sa ika-40 anibersaryo ng People Power Revolution. At nakatutok doon live si Mav Gonzalez. Mav? Daang-daang katao nga ang nandito ngayon sa Quezon Memorial Circle para sa paggunita ng 40th anniversary ng People Power Revolution. Awit at aksyon kontra korupsyon. Iyan ang tema ng kick-off concert ngayong gabi dito sa Quezon Memorial Circle bilang paggunita sa ika-40 anibersaryo ng People Power Revolution. Inorganisa ito ng Mayors for Good Governance at Kaya Natin. Lahat ng artist at performer ngayong gabi ay volunteers. Kabilang sa kanilang OPM band The River Maya, GMA Records artist Jano Gibbs, Showtime host Ogie Alcacid, at The Clash Season 6 runner-up Chloe Redondo. Bukod sa performances, ilang beses din tinalakay sa programa ang paglaban sa korupsyon. Ayon dun sa isa sa mga organizers na galing sa Mayors for Good Governance na si Mayor Webster Letargo, ay mas gusto raw talaga nila na maramdaman yung kabataan at maipasa sa kanilang henerasyon yung mga kumilos noong 1986 para sa pagbabago.
Piyesta ngayon ay magsisimula pa lang yung main concert. Libre ito at magtatagal hanggang alas 9 ng gabi. Pia? Maraming salamat, Ma'am Gonzales. Ilan pang mga desisyon kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang inilabas ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court bago ang confirmation of charges hearing sa susunod na linggo. Nakatutok si Darlene Kai. 3 araw bago ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kinakaharap na Crimes Against Humanity, tinanggihan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ng depensa na atasan ng prosekusyon na magsumite ng ikalawang bersyon ng DCC o document containing the charges at pre-confirmation brief na may mas kaunting redactions. Ang hiling kasi ng depensa mas maisagawa sa public session ng confirmation of charges. Maisa publiko ang mga partikular na impormasyon tungkol sa ilang testigo at ideklara kung natukoy ang kinaroroonan at kung pumayag ang ilang saksi na humarap sa paglilitis. Bagaman sinabi ng Chamber na may batayan ang isinusulong ng depensa sa pagiging bukas at transparent ng pagdinig, hindi pa rin daw ito lubos o absolute. Ayon sa Chamber, kailangan pa rin daw na protektahan ang kaligtasan ng mga testigo, gayon din ang kanilang physical at psychological na kalagayan, maging ang kanilang dignidad at privacy. Iginit din ng Chamber na ang bersyon ng DCC at PCB na may kaunting redactions ay sapat na para maunawaan ng publiko ang krimeng isinasakdal sa suspect. Dagdag pa ng Chamber, kinakailangan pa rin ang kasalukuyang bersyon ng DCC at PCB, gayon din ang proteksyon na ipinapatupad para sa mga testigo. Sa isa pang bersyon, pinayagan ng Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ng depensa at prosekusyon na magdagdag ng item sa kani-kanilang list of evidence. Nitong February 18, unang humiling ang depensa na magdagdag ng 108 items sa kanyang listahan na hindi tinutulan ng prosekusyon. Sa kaparehong araw ay humiling din ang prosekusyon na magdagdag naman ng 14 items sa kanilang list of evidence. Wala ring pagtutol ang depensa. Iniutos ng Chamber na magsumite ang depensa at prosekusyon ng kanilang updated list of evidence na hindi lalampas sa February 20. Sa Lunes, magsisimula ang confirmation of charges sa ICC para sa alegasyong murder as a crime against humanity laban kay Duterte. Tatagal yan ang 4 na araw. Nauna nang pinayagan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ng dating Pangulo na hindi dumalo sa pagdinig. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.